Sinasabi nila ang Makati ay lungsod ng mga pangarap. Pero para sa akin ito ang naging hukay ng aking danggal. Ako si Liana, isang probinsya ng nangarap sa gitna ng matatayog na gusali, nagsumikap para sa pamilya at nagtiwala sa maling tao. Akala ko ang 5 bilyong pisong kontratang iyon ang magiging sagot sa lahat ng aming problema, ang magliligtas sa lupain ng aking namayapang ama sa Batangas. Pero sa isang iglap ang tagumpay ay naging sumpa. Isang-amaling paratang, isang peking pirma at isang matalim na tingin mula sa taong pinaka-inaasahan ko lahat ay gumuho. Ipinahiya ako sa harap ng marami, tinawag na magnanakaw, tinanggalan ng karapatang lumaban. Pero kung akala ni na Vanessa at Damian ay susuko na ako, nagkakamali sila. Dahil ang babaeng marunong magmahal sa kanyang pamilya ay marunong ding lumaban para sa kanyang danggal. Humanda kayo dahil ang katotohanan gaano man ito ibaon ay muling babangon para maningil. Liana, wag mo na akong piliting maniwala pa sa mga luhang yan. Kadiri ang kamay ng isang magnanakaw. Akala ko ba matino ka? Yun pala ibinenta mo ang danggal mo at ang kumpanyang ito para lang sa pera. Ang mga salitang iyon ni Vanessa Cruz ay parang isang malakas na sampal na yumanig sa buong boardroom ng Mercadoong Construction Group. Tumigil ang mundo ni Liana Mercado. Sa gitna ng malamig na aircon sa ika-40 palapag ng gusaling ito sa Makati, pakiramdam niya ay liyab na liyab ang kanyang muka sa hiyang nararamdaman. 5 minuto lang ang nakalilipas. 5 minuto lang nang tawagan niya ang kanyang nanay sa Batangas para ibalita ang pinakahihintay nilang himala. Nay konting tiis na lang, bulong niya sa telpon, habang nakatago sa banyo kanina. Maaprobahan lang ang 5 bilyong kontrata ngayong hapon, makukuha ko na ang promotion at ang bonus. Mababayaran na natin ang utang sa lupa ni tatay. Hindi na tayo palalayasin sa sarili nating tahanan. Ngunit ngayon, ang hawak ni Liana ay hindi na ang telpono. Kung kundi ang isang kopya na kontrata na may lagdang pilit na ginagaya ang kanyang sulat kamay. Hindi sa akin yan, Sir Rafael. Nanginginig ang boses ni Liana habang nakatingin sa lalaking pinagkakatiwalaan niya higit sa sinuman. Hinding-hindi ko magagawang sakta ng kumpanya, lalo na ang danggal ng pamilya ko. Talaga ba, Liana? Singit ni Damian ang Vice President for Finance habang dahan-dahang inilalapag ang isang smartphone sa lamesa. Kung ganoon, paano mo ipapaliwanag ang mga text messages na ito sa kalaban nating kumpanya at ang 3 milyong pisong pumasok sa bank account mo kahapon lang? Nagkataon lang ba na saktong halaga yon para tubusin ang lupa niyo sa Batangas? Nanlamig ang buong katawan ni Liana. Paano nila nalaman ang tungkol sa lupa? Paano nagkaroon ng ganong kalaking pera sa account niya? Tumingin siya kay Vanessa, na ngayon ay nakasandal sa pinto, may suot na mapang-uyam na ngiti. Doon niya naintindihan. Ito ay isang bitag. Isang napakalinis at napakasakit na bitag. Yana, check your bag. Malamig na utos ni Rafael Ong. Ang kanyang boses na dati ay puno ng paghaa at tiwala, ngayon ay parang yelo sa talas. Sir, wala po akong itinatago. I said check your bag. Sigaw ni Rafael na ikinatalon ng lahat sa silid. Dahan-dahang binuksan ni Liana ang kanyang bag. Sa ilalim ng kanyang wallet at makeup kit, naramdaman niya ang isang matigas na folder. Ang orihinal na kontrata. Ang dokumentong dapat ay nasa loob ng fireproof safe ng CEO. Isang malakas na singhapan ang nagmula sa mga kasamahan niya sa trabaho. Ang mga taong dati ay bumibati sa kanya tuwing umaga, ngayon ay tumitingin sa kanya na parang isang maruming basahan. How could you? Bulong ni Rafael bakas ang matinding pagkabigo sa kanya mga mata. Pinagtanggol kita sa board. Sabi ko, ikaw ang pinakamatapat na empleyado na kilala ko. I was about to announce your promotion today, Liana. But you chose to bite the hand that feeds you. Sir Rafael, pakinggan niyo muna ako. Pinagplanuhan nila ito. Si Vanessa lagi siyang galit sa akin. Enough, putol ni Rafael. Damian call security. Ayoko nang makita ang mukha ng babaeng ito sa loob ng gusaling ito. Sir, please. Ang nanay ko. Ang lupa namin. Pagmamakaawa ni Liana. Halos lumuhod na siya sa harap ni Rafael. Wala nang pakialam sa hiyang nararamdaman sa harap ng mga katrabaho. Ngunit tinalikuran siya ni Rafael.
Hindi man lang ito lumingon nang hawakan siya sa magkabilang braso ng dalawang malalaking gwardya. Hinila si Liana palabas ng boardroom. Nadaanan niya si Vanessa na bumulong ng sapat lang para marinig niya, "Masyado ka matalino sa trabaho, Liana. Pero nakalimutan mong sa Makati, hindi talino ang puhunan, kundi kapangyarihan. Bumalik ka na sa putikan kung saan ka nanggaling." Ang bawat hakbang palabas ng opisina ay parang isang kalbaryo. Sa bawat palapag na dinaanan ng elevator may mga matang nakatingin, may mga bulungang mapanakit. Nang makarating sila sa lobby kung saan maraming tao ang naglalakad patungo sa kanilang mga lunch break, binitawan siya ng mga gwardiya ng may puwersa. "Huwag ka nang magpapakita rito kahit kailan," sabi ng isang guard bago kinuha ang kanyang ID at guntingin ito sa harap ng maraming tao. Tumilapon ang mga piraso ng kanyang ID sa sahig. Ang kanyang muka, ang kanyang pangalan, ang kanyang dangal, lahat ay durog. Eksaktong paglabas niya ng gusali, bumuhos ang malakas na ulan. Parang nakikiramay ang langit sa bigat ng kanyang nararamdaman. Tumayo si Liana sa gilid ng kalsada, basang-basa yakap-yakap ang kanyang bag na wala ng laman, kundi ang mga pangarap na nawasak sa loob ng isang oras. Kinuha niya ang kanyang cellphone. May 10 missed calls mula sa kanyang nanay. Nanginig ang kanyang kamay habang tinititigan ang screen. Paano niya sasabihin na ang perang pambayad sa utang ay naging mitsa ng kanyang pagbagsak? Paano niya sasabihin na ang lupang pinaglaban nila ay lalo nanganib dahil sa kanya? Sa gitna ng malakas na ulan, isang itim na sasakyan ang huminto sa harap niya. Bumaba ang bintana at lumitaw ang mukha ni Damian. "Payong Liana," pang-uuyam nito. "Huwag kang mag-alala, hindi lang trabaho ang nawala sa'yo. Dahil bukas na bukas din, sisiguraduhin ko na ang lupang iniiyakan mo sa Batangas ay magiging pag-aari na ng kumpanya namin. At wala kang magagawa dahil ikaw ay isang hamak na magnanakaw na lang sa mata ng mundo." Humaharurot na umalis ang sasakyan, iniwan si Liana na nakatulala sa gitna ng baha. Ngunit sa halip na luhang muli isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib. Pinalis niya ang tubig sa kanyang mukha. Hindi pa tapos ang laban. Kung akala nila ay sapat na ang ulan para burahin ang kanyang bakas, nagkakamali sila. Dahil ang isang sugatang babae na wala nang natitira, kundi ang kanyang danggal ay ang pinakamapanganib na kalaban. Saktong pag-alis ng sasakyan ni Damian, isang maliit na bagay, ang napansin ni Liana sa kanyang paanan malapit sa piraso ng kanyang ginupit na ID. Isang memory card. Hindi yun sa kanya. Nahulog yun mula sa bulsa ng isa sa mga gwardiya nang itulak siya kanina. Kinuha niya ito at mahigpit na ginamgam. Isang tanong ang pumasok sa kanyang isip. Bakit may dala-dalang ganito ang gwardiyang malapit kay Vanessa? Bit-bit ang isang malaking maleta at 2 plastic bag na naglalaman ng kanyang mga natitirang gamit, naglakad si Liana sa madilim at masikip na eskinita patungo sa kanyang inuupahang boarding house. Basang-basa pa rin ang kanyang sapatos at ang bawat hakbang ay tila may kasamang bigat na hindi kayang ipaliwanag. Hindi pa man siya nakakaabot sa pinto, nakita na niya ang kanyang mga gamit na nakatambak sa labas, natatakpan lamang ng isang lumang toolda. Doon naghihintay si Aling Rosa, ang may-ari ng bahay, na may magkakasalubong na kilay at nakapamewang. "Liana, mabuti at dumating ka na. Kunin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na rito," bungad ni Aling Rosa. Ang boses nito ay rinig hanggang sa kabilang bahay, sapat na para lumingon ang mga kapitbahay na mahilig sa tsismis. "Aling Rosa, bakit po nagbayad naman po ako ng advance para sa buwang ito?" Naguguluhang tanong ni Liana. "Huwag ka nang magmaang-maangan kumalat na sa social media ang nangyari sa opisina nyo. Magnanakaw ka pala. Ayoko ng kriminal sa pamamahay ko. Baka pati ang mga gamit ng ibang nangungupahan dito ay paginteresyan mo pa?" Bulyaw ng matanda. "Hindi po totoo yun, Aling Rosa. Pinagplanuhan lang po nila ako." "Wala akong pakialam. Basta umalis ka na. Ibinabalik ko na ang deposito mo ito." Inihagis ni Aling Rosa ang ilang lukot na papel na pera sa putikan sa paanan ni Liana. "Layas!" Napapikit si Liana sa tindi ng hiya. Ang public hiya na naranasan niya sa Makati kanina ay tila sumusunod sa kanya kahit saan siya magpunta. Pinulot niya ang basang pera mula sa putikan. Sa puntong ito, wala na siyang lakas para makipagtalo. Wala na siyang danggal na natitira sa paningin ng mga taong ito.
Umupo si Liana sa tabi ng kanyang maleta sa isang maliit na hintayan ng jeepney. Sa gitna ng lamig, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bulsa. Ang pangalan ni Nanay LV ang lumitaw sa screen. Huminga siya ng malalim pinilit na pakalmahin ang kanyang boses bago sumagot. Hello, Nay? Bakit po napatawag kayo? Liana, anak. Ang boses ng kanyang ina ay basag at puno ng takot. Halos hindi ito makapagsalita dahil sa paghikbi. Nay, anong nangyari? Bakit kayo umiiyak? Biglang kinabahan si Liana. Tumayo siya kahit nanginginig ang mga binti. May mga lalaking pumunta rito kanina, Liana. Mga nakabarong at may dalang mga dokumento. Sabi nila ang lupa raw natin ay naisang lamo raw sa isang kumpanya bilang collateral. At dahil daw sa nangyari sa iyo sa trabaho, kukunin na raw nila ang lupang ito bukas na bukas din. Nanigas si Liana sa kanyang kinatatayuan. Ano, Nay? Wala akong pinipirmahang. Kahit anong papel tungkol sa lupa, sinungaling sila. Pero Liana, ipinakita nila ang pirma mo. Maging ang mga kapitbahay natin, pinaniniwalaan sila dahil balita na rito na tinanggal ta raw sa trabaho dahil sa pagnanakaw. Anak, nasaan na ang perang sinasabi mo? Sabi mo, mababayaran na natin ang utang. Napahawak si Liana sa kanyang dibdib. Ang sakit ay tila isang kutsilyong unti-unting ibinabaon sa kanyang puso. Nay, makinig kayo. Huwag kayong pipirma sa kahit ano. Huwag niyo silang papapasukin sa bakod natin. Papunta na ako riyan. Nay, maniwala kayo sa akin, hinding-hindi ko ipapahamak ang lupa ni tatay. Pagkababa ng telepono, napasandal si Liana sa post. Doon na bumuhos ang lahat ng luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi lang trabaho ang gustong kunin ni na Vanessa at Damian. Gusto nilang ubusin ang lahat ng meron siya, pati ang huling alaala ng kanyang ama. Bigla niyang naalala ang memory card na nakuha niya kanina. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na piraso ng plastik, pero tila ito na lang ang tanging sandata niya. Pumasok siya sa isang maliit at madilim na internet cafe sa kanto. Habang nanginginig ang mga kamay, isinalpak niya ang card sa computer. Nagbukas ang ilang folders. Karamihan ay mga log files ng security camera ng gusale, pero may isang folder na may pamagat na private office. Nang buksan niya ang file, lalong nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi lang ito basta footage. Ito ay mga recorded audio conversation sa loob ng opisina ni Damian. Sigurado ka ba na bibigay si Liana? Boses ayon ni Vanessa. Kapag nalaman niyang kukunin natin ang lupa sa Batangas, gagawin niya ang lahat. Pipirmahan niya ang confession letter kapalit ng kaligtasan ng ina niya. At kapag pumirma na siya, wala na siyang kawala. Tayo ang bayani sa mata ni Rafael at tayo ang may-ari ng lupang kailangan para sa expansion ng proyekto. Sagot ni Damian na sinundan ng isang nakakanghilong tawa. Paano ang pirma niya sa loan documents? Tanong muli ni Vanessa. Madali lang yon. Ang guard na si Berto ang kumuha ng biometric access niya noong nakaraang linggo habang tulog siya sa desk niya. Lahat ay plantsado na, Vanessa. Sa laro na ito, ang mga tulad ni Liana ay tadhana ng matalo. Napako si Liana sa kanyang kinaupuan. Hindi ito aksidente. Hindi lang ito bugso ng galit o inggit ni Vanessa. Buwan na nilang pinaplano ang pagwasak sa kanya. Ginamit nila ang kanyang pagod, ang kanyang katapatan, at ang kanyang pagmamahal sa pamilya para gawan siya ng bitag. Biglang namatay ang ilaw sa loob ng internet cafe. Ang tanging liwanag na natitira ay ang mula sa monitor na unti-unti ring naglalaho dahil sa brownout. Sa labas nakita ni Liana ang anino ng isang itim na sasakyan na dahan-dahang humihinto sa tapat ng shop. Naramdaman ni Liana ang pagtaas ng balahibo sa kanyang batok. Alam nila kung nasaan siya. Hindi lang siya basta tinanggalan ng danggal. Ngayon tinatangka na rin nilang bawiin ang ebiden, yang hindi nila alam na nasa kanya. Mabilis niyang hinugot ang memory card at isinilid sa loob ng kanyang medyas. Kinuha niya ang kanyang bag at tumakbo palabas sa likurang pinto ng Cafe Diretso sa madilim na eskinita na puno ng basura. Kailangang makarating siya sa Batangas bago sumikat ang araw. Kailangan niyang iligtas ang kanyang nanay bago pa maging huli ang lahat. Madilim na ang kalangitan at tanging ang liwanag na lamang ng mga post sa highway ang tumatanglaw sa bintana ng bus na sinasakyan ni Liana.
Sa bawat pag-andar ng sasakyan palayo sa Makati, tila unti-unti ring kumakalas ang bigat sa kanyang dibdib, bagamat pinalalitan ito ng matinding kaba para sa kanyang daratnan sa Batangas. Sariwa pa sa kanyang balat, ang lamig ng ulan sa Maynila. Pero ang mas masakit ay ang lamig ng pagtrato sa kanya ng mga taong itinuring niyang pamilya sa trabaho. Nakasandal ang kanyang ulo sa salamin ng bus, pinagmamasdan ang naglalakihang mga puno at madidilim na bukid. Dati ang bawat pag-uwi niya rito ay puno ng galak at mga pasalubong. Ngayon, ang tanging dala niya ay ang kanyang mga basang gamit at ang isang memory card na nakatago sa loob ng kanyang medyas, ang huling piraso ng kanyang pag-asa. Halos hating gabi na nang makarating siya sa kanto ng kanilang barangay. Sumakay siya ng tricycle patungo sa kanilang maliit na bahay na yari sa kahoy at semento. Pagbaba pa lang niya amoy na niya ang halimuyak na mga puno ng mangga at ang sariwang hangin ng probinsya, isang malaking kaibahan sa amoy ng usok at semento ng Makati. Nay, nandito na ako! Tawag ni Liana habang kumakatok sa pintong kahoy. Mabilis na bumukas ang pinto at lumitaw ang mukha ni Nanay Elvie. Nakasuot ito ng kupas na duster, bakas ang pagod at puyat sa malalalim na mata. Nang makita si Liana na gusot ang damit, basa ang sapatos, at may dalang maleta agad, na napatakip ng bibig ang matanda. Diyos ko, Liana. Anak, hindi na natapos ni Elvie ang kanyang sasabihin dahil agad siyang niyakap ni Liana ng mahigpit. Doon sa balikat ng kanyang ina muling bumuhos ang luha ng dalaga. Hindi na niya kailangang magpanggap na matapang. Dito sa maliit nilang tahanan, siya ay hindi isang bidding specialist siya, ay isang anak na naghahanap ng kalinga. Pumasok ka muna anak, basang-basa ka, magpalit ka ng damit at ihahanda ko ang pagkain mo. Malambing na sabi ni Elvie habang hinahaplos ang buhok ng anak. Pagikaraan ng ilang minuto na upo sila sa maliit nilang hapagkainan. Simple lang ang ulam tuyo, kamatis at mainit na sinangag. Ito ang pagkaing kinalakihan ni Liana, ang pagkaing naging pundasyon ng kanyang mga pangarap bago siya nakipagsapalaran sa lungsod. Pero sa bawat subo niya, tila may bara sa kanyang lalamunan. Nay, patawad po. Ang sabi ko ang perang kikitain ko sa proyekto. Ang gagamitin natin para mabayaran ng utang sa lupa. Pero nawala ang lahat, ne. Pinagtulungan nila ako. Pabulong na sabi ni Liana, hindi makatingin ng diretso sa ina. Hinawakan ni Elvie ang nanginginig na kamay ni Liana. Liana, makinig ka sa akin. Ang lupa ay lupa lang. Pwedeng makuha, pwedeng mawala. Pero ang danggal mo anak ay parang salamin. Kapag nabasag, mahirap ng buuin. Pero habang buo pa ito, huwag mong hahayuang mansahan ng ibang tao. Alam kong hindi mo magagawa ang ibinibintang nila sa iyo. Ang mahalaga ay nandito ka ligtas. Pero Nay, paano ang mga lalaki pumunta rito? Sabi niyo kukunin nila ang bahay bukas. Napabuntong hinala si Elvie at itinuro ang isang sobreng puti sa ibabaw ng cabinet. Yan ang iniwan nila. Isang notice of eviction. May pirma mo raw na nagpapatunay na isinangla mo ang titulo bilang collateral sa isang loan sa Maynila. Sinabi ko sa kanila na hindi mo magagawa yon pero tinawanan lang nila ako. Sabi nila wala raw kaming laban dahil big time ang kumpanyang kinakalaban namin. Kinuha ni Liana ang papel at tinitigan ang pirma sa ibaba. Isang perpektong panggagaya sa kanyang sulat kamay. Doon niya napatunayan na hindi lang trabaho ang target ni Damian at Vanessa, balak din nilang ubusin ang huling kayamanan ng kanyang pamilya para sa expansion ng kanilang proyekto. Huwag kayong mag-alala, Nay. May hawak akong ebidensya. Hindi pa nila alam na nakuha ko ang usapan nila sa opisina. Determinadong sabi ni Liana. Sinubukan nilang magpahinga, pero hindi dinalaw ng antok si Liana. Humiga siya sa kanyang lumang papag nakatingin sa kisaming, may bakas ng tumutulong ulano na karaang bagyo. Iniisip niya si Rafael. Ang sakit pa rin kapag naalala niya ang mga mata nito, ang mga matang dati ay puno ng paghanga. Pero huling beses niyang nakita ay puno ng muhi. Madaling araw na nang makarinig sila ng malakas na busina sa labas ng kanilang bakod. Hindi ito busina ng tricycle o ng jeepney na karaniwang dumadaan. Ito ay tunog ng isang mamahaling sasakyan. Dali-daling sumilip si Liana sa bintana. Isang itim na SUV ang nakaparada sa tapat ng kanila gate. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kumikinang ang plaka nito.
Nanlaki ang mga mata ni Liana. Kilala niya ang sasakyang yon. Yon ang sasakyang madalas niyang sakyan kapag may mga site visit sila sa Makati. Iyon ang sasakyan ni Rafael Ong. Bakit siya nandito? Paano niya nahanap ang bahay namin? Bulong ni Liana sa sarili habang mabilis na tumitibok ang kanyang puso. Nakita niyang bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang matangkad na figura ang lumabas. Si Rafael, suot pa rin ang kanyang gusot na barong mula kahapon, tila hindi rin ito nakatulog. Ngunit bago pa man makalapit si Rafael sa pinto, isa pang sasakyan ang biglang humarurot at humarang sa harap ng SUV ni Rafael. Mula sa pangalawang sasakyan, lumabas ang mga lalaking nakauniforme ng security agency na pag-aari ng kumpanya ni Damian. Napatakip ng bibig si Liana habang nakasilip sa siwang ng bintana. Sa labas, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, kitang-kita niya ang tensyon. Ang SUV ni Rafael ay hinarangan ng mga gwardiyang sugo ni Damian, ang mga taong kahapon lang ay nagtulak sa kanya palabas ng opisina. Anong ginagawa nila rito sa 10 oras ng gabi? Kaba na tanong ni Nanay LV, hawak ang isang lumang sandok na tila ba yon ang magsisilbing sandata niya. Dito lang kayo, Nay. Huwag kayo nalabas. Utos ni Liana. Kinuha niya ang kanyang jacket at determinadong lumabas ng pinto. Kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod, hindi niya hahayaang tapakan ang kanilang tahanan ng walang laban. Paglabas niya, sinalubong siya ng boses ni Rafael na seryoso at baritono. I am the CEO of this company. Hahayaan niyo akong dumaan o sisiguraduhin kong wala kayong trabahong babalikan bukas. Sigaw ni Rafael sa mga gwardiya. Pasensya na po, Sir Rafael, pero ang utos po ni Sir Damian, security lockdown ang lupang ito dahil under dispute na po ang titulo. Wala pong pwedeng pumasok o lumabas ng walang pahintulot niya. Sagot ng isang gwardiya na may hawak na flashlight. Rafael! Tawag ni Liana. Lumingon si Rafael. Ang dating maaliwalas at dekalidad na anyo ng kanyang boss ay napalitan ng pagod. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng kapatawaran bagamat naroon pa rin ang pader ng pagiging strikto. Liana, lumapit si Rafael sa bakod pero agad siyang hinarangan ng harang na bakal ng mga guard. I need to talk to you. I saw the map. I saw the real plans. Map plans. Mapait na tumawa si Liana. Rafael, huli na para sa mga paliwanag. Pinahiya mo ako sa harap ng lahat. Tinawag mo akong magnanakaw at ngayon, tinala mo pa ang mga tauhan ng kumpanya mo para takutin ang nanay ko. Hindi ko sila dala, Liana. Damian sent them without my permission. Giit ni Rafael. Mabilis siyang lumingon sa mga gwardiya. Umalis kayo rito bago ko tawagan ng pulisya ng Batangas. Dahil sa takot sa otoridad ni Rafael bilang CEO, dahan-dahang umatras ang mga gwardiya pero hindi sila lumayo. Nanatili silang nakabantay sa di kalayuan. Pinaunlakan ni Liana si Rafael na pumasok sa kanilang bakuan pero hindi sa loob ng bahay. Tumayo sila sa ilalim ng puno ng mangga kung saan ang tanging liwanag ay mula sa gasera sa loob ng bahay. Sabihin mo na ang dapat mong sabihin at pagkatapos ay umalis ka na, malamig na sabi ni Liana. Inilabas ni Rafael ang isang malaking blueprint mula sa kanyang bag. Ibinuka niya ito sa ibabaw ng isang lumang lamesang kahoy. Tingnan mo ito, Liana. Ito ang totoong site map ng 5 billion project. Nung tinanggal kita, naniwala ako sa mga ebidensya ni Damian. Pero kagabi, hindi ako nakatulog. I checked the environmental clearance files na ikaw ang nag-prepare. Itinuro ni Rafael ang isang pulang marka sa gitna ng mapa. Ito ang itatayong main commercial hub at ang entry point ng expressway. At ang eksaktong lokasyon na yon ay ang kinatatayuan ng bahay na ito. Nanlumo si Liana. Kaya pala gustong-gusto nilang makuha ang lupa ni tatay. Hindi lang basta makuha, Liana. Pagpapatuloy ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Damian is planning to donate this land to the project under his name, showing that he bought it from you. Sa ganitong paraan, makakakuha siya ng bilyong-bilyong share sa profits habang ikaw ay lalabas na nagbenta ng lupa gamit ang ninakaw mong impormasyon mula sa kumpanya. Isang reveal na tila kidlat na tumama kay Liana. Hindi lang siya biktima ng inggit ni Vanessa. Siya ay biktima ng isang malakihang land-grabbing scheme na pinamumunuan ni Damian.
At bakit ka nandito, Rafael? Para babayaran ako para manahimik? Tanong ni Liana, ang kanyang mga mata ay nanunubig sa galit at sakit. Nandito ako dahil nagkamali ako, diretsa ang sabi ni Rafael. Humakbang siya palapit sapat na para maamoy ni Liana ang pamilya niyang pabango, na ngayon ay humahalo sa amoy ng lupa at ulan. I was blind. I let my professional judgment be clouded by the evidence they fabricated. Liana, I am not here as your boss. I am here as someone who wants to fix this. Fix this paano? Burado na ang pangalan ko, Rafael. Sa Makati ako na ang magnanakaw mula sa Batangas. Kailangan nating mahanap ang orihinal na dokumento na hawak ni Damian. Ang peking loan agreement na ginamit nila para i-foreclose ang lupang ito, sabi ni Rafael. Biglang naalala ni Liana ang memory card sa kanyang medyas. Sasabihin na sana niya ito nang biglang bumukas ang malaking ilaw ng isa pang sasakyan na kadarating lang. Isang puting Mercedes-Benz. Mula rito, bumaba si Damian, may hawak na megaphone at nakasuot ng nakakainsultong iti. Oh, Rafael! Mukhang napaaga ang site visit natin, ah. Sigaw ni Damian habang naglalakad palapit sa bakod, kasunod ang dalawa pang gwardiya na may hawak ng mga martil, yo at karatula. Damian, anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Rafael. Wala naman, CEO. Nagpapatupad lang ng batas. Dahil si Liana ay hindi na empleyado at may utang siya sa kumpanya, kinumpiska na namin ang collateral. Sagot ni Damian. Boys, ikabit ang sign. Sa harap mismo ng mga mata ni Liana, pinalo ng mga gwardiya ang isang karatula sa kanila gate. Private property, Mercado ONG Construction Group, no trespassing. Nay! Sigaw ni Liana nang makita ang kanyang ina na lumabas ng pinto, umiiyak habang tinitingnan ng kanilang gate na binaboy ng mga karatula. Liana, Rafael, sabi ni Damian habang nakatingin sa kanyang rilo. You have 24 hours to vacate the premises, or else dadalhin ko rito ang bulldozer bukas ng gabi para simulan ang clearing operations. Hindi mo pwedeng gawin yan. Wala pang court order. Sigaw ni Rafael. I am the VP of Finance, Rafael. I have the papers with Liana's signature. In the eyes of the law, this is ours now. Pang-uya mi Damian. Lumingon siya kay Liana. See you at the demolition, Liana. I hope you like the sound of breaking wood. Nang umalis si Damian, naiwang nakatulala si Liana. Ang 24-hour countdown ay nagsimula na. Liana, we need to move, sabi ni Rafael habang hinahawakan ang kanyang balikat. Ngunit tinabig ni Liana ang kamay nito. Tumingin siya kay Rafael nang may matinding determinasyon. Hindi. Ako ang kailangang kumilos. Rafael, kung gusto mong tumulong, patunayan mo. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako aasa sa'yo. Hinihipa ni Liana ang memory card sa kanyang palad. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon. Sumikat ang araw sa Batangas na tila hindi dala ang karaniwang pag-asa. Para kay Liana, ang sikat ng araw ay nagsilbing spotlight sa malaking karatulang nakapaskil sa kanilang gate private property. Nairinig niya ang gulungan ng mga kapitbahay sa labas. Ang mga taog dati ay humihiin ng tulong sa kanya tuwing uuwi siya mula sa Maynila. Na yon ay tila umiiwas na matamaan ng kanyang tingin. Ito ang hiya na mas masakit pa sa latay ng latigo ang makitang ituring kang dayuhan sa sarili mong bayan. Liana, anak. Baka dapat ay sumuko na tayo, pabulong na sabi ni Nanay LV habang nag-iimpak ng ilang pirasong damit sa isang lumang sako. Sabi ng mga tauhan ni Damian kanina, kapag pumirma ka raw sa pag-amin, hindi na nila tayo idedemanda. Hahayaan lang nila tayong umalis na mapayapa. Nayang pag-alis ng mapayapa ay nangangahulugan ng pag-amin sa kasalan ng hindi ko ginawa. Sagot ni Liana. Hawak niya ang kanyang lumang laptop, pilit na binubuksan ang memory card na nakuha niya. Kapag pumirma ako, habang buhay tayong magtatago sa anino ng pagnanakaw. Hindi yun ang itinuro sa akin ni tatay. Eksaktong 10:00 ng umaga ng isang itim na van ang huminto sa tapat ng bahay. Lumabas ang isang lalaki na kabarong, si Ate Salcedo, ang kilalang tagaligpit ng mga legal na problema ni Damian. Miss Mercado, bangad ng abogado habang inilalapag ang isang makapal na folder sa lamesa sa veranda. Ito ang quitclaim and confession.
Pirmahan mo ito at bibigyan ka ni Sir Damian ng 500,000 piso pagsisimula nyo sa ibang lugar. Pero kapag tumanggi ka, asahan mo ang warrant of arrest bago lumubog ang araw. 500,000 kapalit ng lupang nagkakahalaga ng bilyon. Matapang na harap ni Liana. Sabihin mo kay Damian, hindi sapat ang pera niya para bilhin ang katotohanan. Huwag kang mapagmataas, Liana. Banta ng abogado. Tingnan mo ang nanay mo. Gusto mo ba siyang makitang bumibisita sa iyo sa kulungan? Nanginig ang balikat ni Nanay LV sa takot. Akmang kukunin na ni Liana ang ballpen para punitin ang papel nang biglang humarang ang isang kamay. Si Rafael. Ati Salcedo, ang pagkakaalam ko ang kasong ito ay under corporate investigation pa. Wala ka pang karapatang manghiin ng confession nang wala ang presensya ng CEO. Malamig na sabi ni Rafael. Sir Rafael, ang board of directors ang nag-utos nito. I am the CEO, at hanggat hindi ako pumipirma sa termination ni Liana, empleyado ko pa rin siya. Umalis ka rito bago ko ipatawag ang IBP para sa unethical behavior mo. Utos ni Rafael. Nang makaalis ang abogado, muling binalot ng katahimikan ang paligid. Tumingin si Rafael kay Liana. Kailangan nating umalis dito. Damian is playing dirty. He has local police contacts. Dadalhin ko kayo sa isang safe house sa Tagaytay. Bakit, Rafael, para ba mas madali mo ako mabantayan? Tanong ni Liana. Hindi ko pa rin nakakalimutan na ikaw ang unang naniwala sa kanila. I know. At yun ang pagsisihan ko habang buhay. Seryosong sagot ni Rafael. Pero sa ngayon, isipin mo ang nanay mo. Hindi siya ligtas dito kapag dumating ang mga bulldozer. Napilitan si Liana na sumama. Habang lula ng SUV ni Rafael, palihim na binuksan ni Liana ang kanyang laptop. Sa wakas nabasa na ang memory card, hindi lang audio conversations ang nandoon. May isang folder na may pamagat na Project Batangas Offshore Accounts. Nang buksan niya ang isang Excel file, halos tumigil ang tibok ng puso ni Liana. Hindi lang lupa ang ninanakaw ni Damian. Ginagamit niya ang 5 billion project para mag-transfer ng pera sa mga dummy accounts sa ibang bansa. At ang mas nakakagimbal, ang bawat transfer ay may digital signature na nakapangalan kay Rafael ONG. Napatingin si Liana kay Rafael na seryosong nagmamaneho. Kasabot ba siya o ginagamit din ang pangalan niya? Rafael, may tatanong ako, panimula ni Liana habang mahigpit na hawak ang laptop. Kung malalaran mo na ang kumpanya mo ay ginagamit sa isang malaking krimen, handa mo bang pabagsakin ang lahat? Kahit ang sarili mo. Sandaling natahimik si Rafael. Ang kumpanyang ito ang legacy ng pamilya ko, Liana. Pero kung ang legacy na yon ay nakatayo sa dumi at kasinungalingan, mas pipiliin kong gibahin ito at itayo muli ng malinis. Mukhang tapat si Rafael, pero sa mundong ginagalawan nila ang katapatan ay madalas na isang maskara. Nakarating sila sa isang liblib na rest house sa Tagaytay. Habang inaayos ni Rafael ang mga gamit ni Nanay LV, nakatanggap siya ng isang tawag. Lumayo siya ng kaunti pero sapat na para marinig ni Liana ang ilang salita. Yes, secure the property. I don't care about the cost. Make sure she doesn't talk to anyone. We need to finalize the deal by Friday. Nanlamig si Liana. Secure the property. Finalize the deal. Akala niya ay ililigtas siya ni Rafael, pero tila dinala lang siya nito sa isang mas magandang kulungan. Naisip ni Liana si Rafael ba ang kanyang pag-asa o ito ay isa lamang mas malaking patibong para makuha ang ebidensyang hawak niya? Kinuha ni Liana ang kanyang bagatang laptop. Habang abala si Rafael sa kusina, dahan-dahan siyang lumabas sa likuran ng rest house. Hindi siya pwedeng magtiwala kahit kanino. Kailangan niyang makabalik sa Makati ng mag-isa. Ngunit bago pa siya makalayo, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa dilim ng hardin. Akala mo ba talaga makakatakas ka sa amin, Liana? Si Vanessa. Nakatayo ito sa ilalim ng puno, may hawak na baril at sa likod niya ay 2 lalaking nakauniporme. Ibigay mo sa akin ang memory card o dito na magtatapos ang kwento mo sa Tagaytay. Ibigay mo sa akin yan, Liana. Isang bala lang tapos ang pangarap mo. Huwag mo nang hintayin na dumanak pa ang dugo sa magandang damuhan na ito. May uyot na, sabi ni Vanessa, habang nakatutok ang dulo ng baril sa dibdib ni Liana. Nanatiling nakatayo ng matuwid si Liana. Kahit naririnig niya ang marahas na tibok ng sarili niyang puso, pinilit niyang wag manginig. Tinitigan niya ang mga mata ni Vanessa,
ang mga matang pulo ng ingit at pagnanasang mapabagsak siya. Akala mo ba talaga, Vanessa, na kapag nakuha mo ang card na ito ay magiging reyna ka na ng Makati? Mahinahong tanong ni Liana. Ginamit ka lang ni Damian. Ikaw ang pinaharap niya sa akin. Ikaw ang pinahawak niya ng baril habang siya ay nagpapakasaya sa perang ninakaw niya kasama ang iba. Ano sinasabi mo? Bahagyang nanginig ang kamay ni Vanessa. Nakita ko ang mga offshore accounts, Vanessa. Sa bawat 5 milyong na pupunta sa iyo, may 50 milyon siyang itinatabi para sa sarili niya. At ang rilo na suot mo, itinuro ni Liana ang kumikinang na rilo sa braso ni Vanessa. Iyan ang modelong ibinigay niya rin sa asawa ng kalaban nating kumpanya nung nakaraang linggo. Isang regalo para sa isang kasosyo, hindi para sa isang minamahal. Sinungaling. Sigaw ni Vanessa, pero bakas ang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Iyon ang pagkakataong hinihintay ni Liana ang micro-turn, kung saan ang katatagan ng kaaway ay nagsisimulang gumuho. Vanessa, ibaba mo ang baril. Isang seryosong boses ang narinig mula sa likuran. Si Rafael. Hawak niya ang kanyang cellphone tila may kinakausap sa kabilang linya. Naka-livestream ang usapang ito, Vanessa. Isang kalabit mo lang ng baril, buong bansa ang makakaalam kung sino ang tunay na kriminal. Rafael, niloloko ka lang ng babaeng ito. Hiyaw ni Vanessa, pero mabilis siyang lumingon sa 2 gwardiyang kasama niya. Kulin niya ang bag niya ngayon na. Bago pa man makalapit ang mga gwardiya, mabilis na tumakbo si Liana patungo sa gilid ng bangin ng Tagaytay na malapit sa rest house. Inilabas niya ang memory card at itinaas ito. Sige, lumapit kayo. Ihuhulog ko ito sa bangin. Wala sa inyo makakakuha nito. Banta ni Liana. Tumigil ang lahat. Sa gitna ng tensyon, napatingin si Liana sa kanyang daliri ang lumang singsing na tanso ng kanyang ama. Doon niya napansin ang mga maliliit na numerong nakaukit sa loob nito na hindi niya pinansin noon. 8-15-94L. Iyon ang kaarawan niya. At ang titik L, hindi yun para sa Liana. Yon ay para sa legacy. Biglang nagliwanag ang isip ni Liana. Ang memory card ay isang decoy lang. Ang totoong ebidensya ay nasa cloud storage na ginawa ng tatay niya bago ito namatay dahil alam ng kanyang ama na may mga taong magtatangkang kumuha ng lupa nila. Alam mo, Vanessa, sabi ni Liana na may kasamang matapang na ngiti, hindi niyo kailangan ng card na ito dahil ang katotohanan ay hindi nakatago sa plastic, kundi sa langit. Biglang itinapon ni Liana ang card hindi sa bangin kundi direkta sa mukha ni Vanessa. Sa gulat ni Vanessa, nabitawan niya ang baril. Mabilis na sumugod si Rafael at hinarangan ang mga gwardiya, habang si Liana ay mabilis na tumakbo pabalik sa loob ng bahay. Nilock ni Liana ang pinto ng kwarto at agad na binuksan ang kanyang laptop. Gamit ang password na mula sa singsing ng kanyang ama, sinubukan niyang i-access ang isang lumang email account. Access granted. Dun bumungad ang mga scan ng orihinal na titulo ng lupa sa Batangas, pati na ang mga larawan ni Damian at ng tatay ni Rafael na magkasama noong bata pa sila. May isang sulat na nakalakip para sa anak kong si Liana. Darating ang araw na ang lupaing ito ay pag-iinteresyan ng mga taong may maitim na balak. Gamitin mo ito para protektahan ang ating pamilya. Tatay. Ngunit may isang mas malaking revelasyon. Sa isang folder na may pamagat na The Real Heir, nakita ni Liana ang isang birth certificate. Si Damian ay hindi lang basta vice president. Siya ang anak sa labas ng yumaong chairman, ang tatay ni Rafael. Ibig sabihin magkapatid sila sa ama. Kaya pala ganito na lang ang galit ni Damian. Gusto niyang bawiin ang lahat ng sa tingin niya ay ipinaggait sa kanya. Narinig ni Liana ang pagkalabog ng pinto. Liana, buksan mo ito? Sigaw ni Damian mula sa labas. Nakahabol na pala ito sa Tagaytay. Mabilis na nag-upload si Liana ng isang file sa lahat ng major news outlet sa Pilipinas, pero bago pa ito matapos na matay ang wifi. Pinuto ni Damian ang linya ng kuryente sa labas. Liana, wala ka ng kawala. Boses ni Damian malapit na sa pinto. Ibigay mo sa akin ang password ng cloud at hahayaan ko kayong mabuhay ng nanay mo. Kung hindi, sisiguraduhin ko ang Tagaytay ang huling tanawin makikita nyo. Tumingin si Liana sa monitor ng kanyang laptop na 5% na lang ang battery. Tumingin siya sa binta,
na kung saan nakita niyang nakagapos na si Rafael sa labas at binabantayan ng mga tauhan ni Damian. Kinuha ni Liana ang kanyang cellphone at nirecord ang kanyang sarili. Ako si Liana Mercado at ang katotohanang sasabihin ko ay babago sa kasaysayan ng kumpanyang ito. Sa bawat kalabog ng pinto, lalong tumitindi ang determinasyon ni Liana. Hindi na siya ang biktima. Ngayon siya na ang nagsusulat ng sarili niyang tadhana. Ang bawat kalabog sa pinto ay parang pintig ng kaba sa dibdib ni Liana. Sa bawat pagsabog ng kahoy, unt-unting lumiliit ang mundo niya. 5% na lang ang baterya ng kanyang laptop. Walang kuryente, walang wifi, at ang tanging kasama niya ay ang dilim at ang boses ng demonyo naghihintay sa labas. 1 minuto, Liana. Boses ni Damian kalmado pero puno ng pangganib. 1 minuto para mag-isip. Ibigay mo ang password at pangako walang masasaktan. Pero kapag pumasok ako riyan at wala pa sa akin ang gusto ko, sisiguraduhin ko mararamdaman ni Rafael ang bawat sakit na idudulot mo. Napatingin si Liana sa labas ng bintana. Nakita niya si Rafael nakagapos sa upuan sa gitna ng hardin, may bantay na 2 lalaki. Kahit sa dilim nakita ni Liana ang pag-iling ni Rafael tila sinasabi sa kanya na huwag susuko. Crack! Tuluyang nawasak ang trangka ng pinto. Pumasok si Damian, hawak ang isang flashlight na ang liwanag ay tumama diretso sa mukha ni Liana. Kasunod niya si Vanessa, na ngayon ay may benda sa no dahil sa nangyari kanina bakas ang matinding galit sa mga mata. Nasaan ang laptop? Asik ni Damian. Dahan-dahang itinaas ni Liana ang kanyang mga kamay pero nanatiling nakasara ang laptop sa kanyang kandungan. Alam ko na kung sino ka talaga, Damian. Tumigil si Damian. Ano? Hindi ka lang Vice President. Ikaw ang anak ni Chairman Salvador sa labas. Ikaw ang kapatid ni Rafael na itinago sa anino habang buhay. Matapang na sabi ni Liana. Kaya mo ba ginagawa ito hindi dahil sa pera, kundi dahil sa inggit gusto mong wasakin ang kumpanyang itinayo ng tatay nyo dahil hindi ka kinilala? Isang nakakangilong tawa ang pinakawala ni Damian. Matalino ka talaga, Liana. Sayang sa maling panig ka kumampi. O ako ang lihim na anak. Ang anak na nagtrabaho ng doble na nagpakasubsob sa dumi habang si Rafael ay namumuhay sa luho. Karapatan ko ang kumpanyang ito. Karapatan ko ang bawat lupang hawak nito, pati na ang bulok mong lupa sa Batangas. Hindi mo makukuha ang lupa namin, ganti ni Liana. Dahil ang katotohanan tungkol sa pagkatao mo ay nakaset na para isend sa lahat ng board members. Isang click ko lang, Damian, at ang dangal na pilit mong itinatayo ay magiging abo. Click sang internet, pang-uuyam ni Vanessa. Pinutol na namin ang lahat, Liana. Wala kang kawala. Ibigay mo na sa akin ang laptop, utos ni Damian habang humahakbang palapit. Huwag kang lalapit, sigaw ni Liana. May dala akong lighter. Isang lapit mo, susunugin ko ang hard drive na ito. Mawawala ang lahat ng offshore accounts mo. Mawawala ang tanging ebidensya na magpapatunay na ikaw ang may-ari ng mga dummy companies. Kapag nawala ito, wala ka ng leverage sa board. Babalik ka sa pagiging wala. Natigilan si Damian. Alam niyang hindi nagbibiro si Liana. Ang determinasyon sa mga mata ng babaeng ito ay sapat na para tupukin ang buong rest house. Liana, huwag kang maging emosyonal. Boses ni Damian na yon ay sinusubukang maging malumanay. Isipin mo ang nanay mo. Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Nanlamig ang buong katawan ni Liana. Anong ginawa niyo kay nanay? Inilabas ni Damian ang kanyang phone at may ipinakitang video. Nakita ni Liana ang kanyang nanay LV nakaupo sa loob ng isang madilim na silid ang kanilang lumang bodega sa Batangas. May mga lalaki nagbubuhos ng gasolina sa paligid nito. Hindi! Hiyaw ni Liana. Isang tawag ko lang, Liana. Magliliyab ang bodega nyo. Mamili ka ang danggal mo o ang buhay ng nanay mo. Nabitawan ni Liana ang lighter. Ang kanyang mundo ay tila gumuho sa pangalawang pagkakataon. Walang kwenta ang ebidensya, walang kwenta ang katotohanan kung ang kapalit nito ay ang buhay ng tanging taong nagmahal sa kanya. Ayan, ganyan dapat, ngiti ni Damian. Kinuha niya ang laptop mula sa kandungan ni Liana. Vanessa, bantayan mo siya. Kapag nakuha ko na ang password, alam mo na ang gagawin. Dinala ni Damian ang laptop sa mesa at sinubukang buksan. Ano ang password?
tumingin si Liana sa bintana. Nakita niya nakawala na pala ang isang kamay ni Rafael sa pagkakagapos at dahan-dahan nitong kumukuha ng isang matulis na bagay sa damuhan. Kailangan niya magtagal. Kailangan niyang bigyan ng oras si Rafael. Ang password ay ang pangalan ng unang anak ni Chairman Salvador, pagsisinungaling ni Liana. Habang abala si Damian sa pag-type, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa labas. Nakawala na si Rafael. Sinugod niya ang dalawang gwardiya. Vanessa ang baril, sigaw ni Damian. Ngunit bago pa nga maitutok ni Vanessa ang baril kay Liana, mabilis na sinunggaban ni Liana ang lampara sa tabi niya at ihinampas ito sa kamay ni Vanessa. Putok ng baril ang narinig pero tumama ito sa kisame. Nagkagulo sa loob ng silid. Sa gitna ng dilim, tanging ang liwanag ng monitor ng laptop ang nagbibigay ng anino. Liana, tumakbo ka na! Sigaw ni Rafael mula sa labas habang nakikipagbuno sa mga gwardiya. Ngunit hindi tumakbo si Liana. Sa halip, sinunggaban niya ang laptop mula kay Damian. Naipatawad po! Bulong ni Liana sa sarili. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, itinapon ni Liana ang laptop sa labas ng bintana, diretso sa pool ng rest house. Hindi! Sigaw ni Damian, na tila nawala ng bait habang pinapanood ang kanyang bilyon-bilyong pang-arap na lumubog sa tubig. Ngunit bago pa man makahuma si Damian, isang mas malakas na putok ang narinig. Hindi mula sa baril ni Vanessa, kundi mula sa mga sirena ng pulis na papasok na sa gate ng rest house. Sumuko na kayo! Napapaligiran na kayo! Sigaw ng isang boses sa megaphone. Napaluhod si Damian. Si Vanessa naman ay nagtangkang tumakas sa likurang pinto pero agad siyang hinarang ng mga awtoridad. Nanginig ang buondor katawan ni Liana nang makita niyang papasok si Rafael sa silid, duguan ang braso pero buhay. Agad siyang napaakap dito. Ang nanay ko! Si nanay! Iyak ni Liana. Ligtas siya, Liana, bulong ni Rafael. I sent my private security to Batangas bago pa tayo pumunta rito. Ang video na ipinakita ni Damian, lumang footage yon noong clearing operations. Your mom is safe. Napahagulgol si Liana sa matinding relief. Pero sa gitna ng katahimikan, isang bagay ang napansin ni Liana. Si Damian, habang pinapustasan ng posas, ay lumingon sa kanya ng may isang mapait na ngiti. Akala mo ba tapos na, Liana, ang laptop na itinapon mo? Hindi yun ang orihinal. Nasaan ang totoong card? Nanigas si Liana. Tumingin siya kay Rafael at doon niya napansin ang isang maliit na pagbabago sa ekspresyon ng lalaking yakap-yakap niya. Habang hinihila ng mga pulis si Damian, palabas ng rest house, ang kanyang tawa ay dinala ng hangin, tila isang sumpa na nananatili sa pandinig ni Liana. Naiwan si Liana at Rafael sa gitna ng nagkakagulong silid. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nabubulabog lamang ng tunog ng mga radyo ng pulis sa labas. Liana, ayos ka lang ba? Tanong ni Rafael. Lumapit siya at dahan-dahang hinawakan ng braso ni Liana na may bahid ng dugo. Tumingin si Liana sa mga mata ni Rafael. Bakit ganoon ang sinabi ni Damian? Sabi niya hindi ang orihinal na laptop ang naitapon ko. At Rafael, bakit tila hindi ka nagulat nang sabihin niyang magkapatid tayo? Napayuko si Rafael. Huminga siya ng malalim bago inalalayan si Liana na maupo sa isang sofa. Doon muna tayo sa ospital, Liana. Kailangan nating maasikaso ang mga sugat mo. Doon ko ipapaliwanag ang lahat. Pagdating sa isang pribadong ospital sa Tagaytay, agad na nilinis ang mga galos ni Liana. Habang hinihintay nilang matapos ang investigasyon ng mga pulis, pumasok si Rafael sa silid ni Liana, dala ang isang mainit na kape at isang bagong cellphone. Liana, nakausap ko na si Nanay Elvie, bungad ni Rafael. Nasa pangangalaga na siya ng mga tauhan ko sa Batangas. Ligtas siya. Humihingi siya ng tawad dahil hindi siya nakatawag agad. Kinuha kasi ng mga tauhan ni Damian ang phone niya. Gumaan ang pakiramdam ni Liana. Ang malamig na kape ay tila nagbigay ng init sa kanyang nanunuyot na lalamunan. Salamat, Rafael. Utang ko sa iyo ang buhay ng nanay ko. Wala kang utang sa akin, Liana. Seryosong sabi ni Rafael habang nauupo sa tapat niya. Ako ang may utang sa iyo. Utang ko ang katotohanan. Tumingin ng diretso si Rafael sa mga mata ni Liana.
Tungkol kay Damian, alam ko na noon pa. Alam ko may anak si Papa sa labas. Pero hindi ko alam na siya iyon. Akala ko ang kapatid ko ay nasa ibang bansa at namumuhay ng tahimik. Damian hid his identity very well. Pumasok siya sa kumpanya gamit ang ibang pangalan bago siya naging VP. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Liana. Dahil natatakot ako, pag-amin ni Rafael. Natatakot ako na kapag nalaman ng publiko ang tungkol sa anak sa labas ni Papa, babagsak ang stocks ng kumpanya. I tried to protect the legacy, Liana, pero sa pagprotekta ko sa pangalan ng tatay ko, hindi ko napansin na ang taong katabi ko na pala ang unti-unting sumisira rito. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Liana. Ang laptop na itinapon mo? Totoo yun, Liana. Itinapon mo ang ebidensya para iligtas ako. Pero ang hindi alam ni Damian, bago pa tayo pumunta sa Tagaytay, na-clone ko na ang hard drive mo habang natutulog ka sa sasakyan. Nabitawan ni Liana ang kanyang kape. Na-clone mo? Ibig sabihin, hawak mo na ang lahat ng ebidensya. Tumango si Rafael. Nasa akin ang lahat. Ang offshore accounts, ang peking loan agreement sa lupa nyo, at ang patunay na ginamit ni Damian ang digital signature ko nang walang pahintulot. Gagamitin natin ito para madiin siya habang buhay. Sa kabila ng mga salitang ito, may kung anong kurot sa puso ni Liana. Gumaan ang loob niya dahil ligtas ang kanyang nanay at may ebidensya na sila, pero hindi niya maiwasang makaramdam ng pagtataksil. Ginamit din siya ni Rafael. Kinuha nito ang impormasyon sa kanya nang hindi niya alam. Ginamit mo rin ako, Rafael, pait na sabi ni Liana. Katulad ni Damian, kinuha mo ang gusto mo sa akin ng patago. Liana, ginawa ko yon para siguraduhin na kahit anong mangyari sa atin sa Tagaytay, hindi mawawala ang katotohanan. Depensa ni Rafael. I'm sorry, I really am. Tumayo si Liana at lumakad patungo sa bintana, nakatingin sa bulk ang taal na tila ba natutulog lang. Pero anumang oras ay pwedeng sumabog. Kailangan kong makita si nanay, gusto ko nang bumalik sa Batangas. Ihahatid kita, sabi ni Rafael. Habang lula ng sasakyan pabalik sa Batangas, naging tahimik ang biyahe. Ang dating init ng pagtingin ni Liana kay Rafael ay napalitan ng isang malaking katanungan. Maaari ba siyang magtiwala sa isang lalaking ang unang inisip ay ang legacy bago ang kanyang kapakanan? Nang makarating sila sa kanilang bakuran sa Batangas, agad na tumakbo si Liana at niyakap ang kanyang ina. Ang mga karatulan ng private property ay tinanggal na ng mga tauhan ni Rafael. Liana, salamat sa Diyos, iyak ni Nanay Elvie. Sabi ni Sir Rafael sa atin na ulit ang lupa, wala na raw tayong utang. Tumingin si Liana kay Rafael na nakatayo sa labas ng kanilang gate. Nakita niya ang pagsisisi sa mukha nito. Ngunit bago pa man makapagsalita si Rafael, isang tricycle ang huminto at bumaba ang isang lalaki, ang dating guard na si Berto, ang kumuha ng biometrics ni Liana. Miss Liana, Sir Rafael, patawad po. Luhod ni Berto. Pinilit lang ako ni Sir Damian pero may gusto po akong ipakita sa inyo. May isang bagay na hindi nahanap ni Damian sa cloud. Inabot ni Berto ang isang lumang sobre. Ito po ang orihinal na huling habilin ni Chairman Salvador. Bago siya mamatay, binigay niya ito sa akin para itago. Sabi niya ibigay ko raw ito sa taong karapat-dapat na humawak ng kumpanya. Binuksan ni Liana ang sobre. Nang mabasa niya ang laman, halos tumigil ang kanyang paghinga. Ang huling habilin ni Chairman Salvador ay hindi para kay Rafael at lalong hindi para kay Damian. Nakasaad sa testamento na ang 40% ng shares ng kumpanya, ang controlling stake, ay ipinapamana sa anak ng kanyang pinagkakatiwalaang engineer na namatay sa site nung una itong itayo. Ang engineer na yon ay ang tatay ni Liana. Ang tunay na tagapagmana ng Mercado Ong Construction Group ay walang iba kundi si Liana Mercado. Nanatiling nakapako ang tingin ni Rafael sa papel na hawak ni Liana. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng otoridad, na yon ay tila isang batang nawawala sa gitna ng katotohanang hindi niya inaasahan. Ang tatay mo. Bulong ni Rafael, ang boses niya ay nanginginig. Si Tito Samuel, hindi lang siya basta engineer. Siya ang utak sa likod ng bawat pundasyon ng kumpanyang ito.
Sabi ni Papa noon namatay siya sa isang aksidente sa site dahil sa kapabayaan. Pero ang totoo, ibinigay niya ang buhay niya para iligtas ang kumpanya sa isang malaking pagguho. Niyakap ni Liana ang lumang sobre sa kanyang dibdib. Ibig sabihin habang namumuhay kami sa hirap sa Batangas, habang kinalimutan niyo kami, hawak niyo ang tagumpay na bunga ng dugo ng tatay ko. Liana, wala akong alam tungkol sa testamentong ito, giit ni Rafael. Itinago ito ni Papa, marahil para protektahan ako o marahil dahil sa takot na mawala ang kontrol sa kumpanya. Pero Liana, kung ito, ang nakasulat ito ang masusunod. Ang kumpanya ay sa iyo. Hindi pa man natatapos ang kanilang pag-uusap, biglang tumunog ang cellphone ni Rafael. Mula sa kabilang linya, narinig ang boses ng kanyang head of security sa Makati. Sir Rafael May, masamang balita ang warehouse at ang Central Archive sa main office, sinunog May. Mga armadong lalaki na pumasok at naghasik ng gulo. Sinasadyang sunugin ang lahat ng mga lumang dokumento. Ano? Si Damian ba ang may gawa niyan? Sigaw ni Rafael. Nakatakas si Damian, sir. Habang inililipat siya ng sasakyan kanina, may humarang na mga motorista at tinangay siya. Vanessa is also missing, nanlamig si Liana. Ang 24-hour countdown ni Damian ay hindi pa pala tapos. Ito na ang huling pagsabog. Gusto nilang burahin ang bawat pisikal na ebidensya ng ugnayan ng pamilya Mercado at Ong bago maganap ang board meeting bukas. Liana, kailangan nating pumunta sa Makati. Na yun na, sabi ni Rafael habang hinihila ang kanyang susi. Rafael, delikado alam mong trap ito, babala ni Liana. Trap o hindi, nandun ang orihinal na kontrata ng tatay mo at ng papa ko. Kapag nasunog yun ang papel na hawak mo, ay magiging piraso na lang ng basura sa mata ng korte dahil wala tayong basihan. Mabilis silang gumalik sa Makati. Habang papalapit sa matatayog na gusali, tanaw na nila ang itim na usok na bumabalot sa tuktok ng Mercado Ong Tower. Ang sikat ng lunsod na dati ay simbolo ng pangarap ni Liana, ngayon ay tila isang malaking impyerno. Pagdating nila nagkakagulo na ang mga tao. Nagtatakbuhan ang mga empleyado palabas habang ang mga bumbero ay pilit na inaapula ang apoy sa ika-10 palapag ang kinalalagyan ng mga archives. Dito ka lang, Liana. Utos ni Rafael bago siya tumakbo patungo sa fire exit. Rafael, wag! Sigaw ni Liana, pero hindi na siya narinig ng lalaki. Puno ng kaba si Liana habang naghihintay sa baba. Nakita niya si Vanessa sa di kalayuan, nakatayo sa tabi ng isang itim na kotse, pinapanood ang apoy ng may malamig na ngiti. Akmang susugurin niya ito nang biglang sumabog ang isang bahagi ng ika-10 palapag. Rafael! Hiyaw ni Liana. Hindi na nag-isip si Liana. Kinuha niya ang isang basang tela mula sa isang bumbero at mabilis na pumasok sa loob ng gusali. Sa gitna ng makapal na usok at naglalagablab na apoy, pilit niyang hinanap ang kinaroroonan ni Rafael. Rafael! Nasaan ka? Narinig niya ang isang mahinang ubo mula sa dulo ng archive room. Doon nakita niya si Rafael nakasubsob sa sahig, yakap-yakap ang isang maliit na bakal na vault. Ang kanyang barong ay punit-punit na, at ang kanyang balat ay may mga paso na. Liana, bakit ka pumasok? Mahining sabi ni Rafael habang iniaabot ang vault. Eto, nakuha ko. Ang mga original partnership deeds at ang litrato nila Papa at Tito Samuel. Tumayo ka riyan, Rafael. Hindi kita iiwan dito, sigaw ni Liana habang inaalalayan ng lalaki. Sa loob ng nagliliyab na silid, tinitigan ni Rafael si Liana nang may katapatang hindi kailanman nakita ng dalaga noon. Liana, kung hindi tayo makalabas, gusto kong malaman mo na ang pinakamasayang bahagi ng buhay ko ay hindi ang maging CEO, kundi ang makilala ang isang babaeng katulad mo. Patawarin mo ako sa lahat. Huwag kang magsalita ng ganyan, lalabas tayo rito. Gamit ang huling lakas, nagawa nilang makarating sa fire exit bago tuluyang gumuho ang kisame ng archive room. Paglabas nila, sinalubong sila ng mga medical team. Duguan si Rafael at hirap huminga, pero hindi niya binitawan ang bakal na vault hanggat hindi ito nahahawakan ni Liana. Liana, boses iyon ni Damian mula sa likuran ng mga pulis na kadarating lang. Nakapustas na ang kanyang mga kamay, nahuli siya sa parking lot habang sinusubukang tumakas. Akala mo ba panalo ka na nasunog na ang lahat? Wala ka ng patunay?
Dahan-dahang binuksan ni Liana ang vault sa harap ni Damian. Sa loob nito, hindi lang ang mga dokumento ang nandoon. May isang maliit na digital recorder na nakatago sa ilalim ng mga papel. Pinindot ni Liana ang play button. Salvador, wag mong gagawin yan sa pamilya ni Samuel. Kasusyo natin siya. Kapag nalaman ng board na ninakaw mo ang mga designs niya, boses yun ni Damian nung bata pa siya kinakausap ang kanyang ama. Lahat ay natahimik. Ang recorder na iyon ay itinago ng tatay ni Rafael bilang insurance at ngayon ito ang magsisilbing huling pako sa kabao ng mga kasinungalingan ni Damian. Tapos na ang laro, Damian, malamig na sabi ni Liana. Hindi mo kayang sunungin ang katotohanan dahil ang katotohanan ay nakatago sa puso ng mga taong pinagtaksilan mo. Isinakay si Damian at Vanessa sa police car. Habang pinapanood sila ni Liana na umaalis, naramdaman niya ang kamay ni Rafael na humawak sa kanyang palad. Handa ka na ba para sa board meeting bukas, Madam Chairwoman? Biro ni Rafael sa gitna ng kanyang ubo. Tumingin si Liana sa vault pagkatapos ay sa langit na unti-unti nang lumilinaw ang usok. Handa na ako, Rafael. Para sa tatay, para sa nanay, at para sa sarili ko. Ang sikat ng araw na tumatama sa salamin ng matatayog na gusali sa Makati ay tila sumasalamin sa bagong kabanata ng buhay ni Liana. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin sa loob ng isang hotel suite, inaayos ang kanyang itim na blazer. Wala na ang basang damit, wala na ang putik sa kanyang sapatos, at wala na ang takot sa kanyang mga mata. Nayon, ang araw ng paghuhukom. Nayon ang board meeting na magdedesisyon sa tadhana ng Mercado-Ong Construction Group. Handa ka na ba? Tanong ni Rafael. Nakatayo siya sa pinto, may benda pa rin sa braso at may ilang gasgas sa mukha mula sa sunog kahapon. Pero ang kanyang tindig ay puno ng suporta. Higit pa sa handa, Rafael, sagot ni Liana. Kinuha niya ang bakal na vault na ngayon ay malinis na at nakalagay sa isang leather case. Para ito sa lahat ng taong naniwala na ang katotohanan ay pwedeng mabili ng pera. Pagpasok nila sa main boardroom ng tower, bumigat ang atmosfera. Ang 12 miyembro ng Board of Directors ay nakaupo sa paligid ng mahabang lamesang mahogany. Naroon din si Ate Salcedo, ang abogado ni Damian, na pilit pa rin nagmamatigas sa kabila ng pagkakakulong ng kanyang kliyente. Anong ibig sabihin nito, Rafael? Bungad ng isang matandang direktor. Bakit kasama mo ang babaeng ito? Siya ay tinanggal na sa kumpanya dahil sa pagnanakaw. Si Miss Mercado ay hindi magnanakaw. Malamig na sagot ni Rafael habang naupo sa dulo ng lamesa. Siya ang biktima ng isang malakihang sabotahe na pinamunuan ni Damian Salvador. At narito kami para ipakita ang ebidensya. Sabotahe, kalokohan? Sigaw ni Ate Salcedo. Ang kliyente ko ay biktima ng frame-up. Ang lahat ng dokumento sa archive ay nasunog na. Wala na kayong patunay. Dahan-dahang inilapag ni Liana ang vault sa gitna ng lamesa. Ang tunog ng bakal sa ibabaw ng kahoy ay nagpatahimik sa lahat. Hindi lahat ng ebidensya ay nasusunog, attorney, simula ni Liana. Ang boses niya ay malinaw, matatag at punong-puno ng otoridad na hindi nila inaasahan mula sa isang dating probinsya ng empleyado. Sa loob ng vault na ito ay ang orihinal na partnership deed sa pagitan ni Salvador Ong at ng aking ama, si Samuel Mercado. Binuksan ni Liana ang vault. Inilabas niya ang mga lumang papel na may mga selyo ng gobyerno mula sa 3 dekada na ang nakalilipas. Ayon sa testamentong ito, 40% ng shares ng kumpanyang ito ay hindi kailanman naging pag-aari ng mga UN. Ito ay ipinagkatiwala lamang sa kanila para sa pamilya Mercado. At ayon sa batas ako, ang nag-iisang tagapagmana ng shares na yon, pagpapatuloy ni Liana. Nagkagulo ang mga board members, bulung-bulungan ang bumalot sa silid. Pero hindi lang yan ang dahilan kung bakit kami nandito. Dagdag ni Liana. Inilabas niya ang digital recorder. Narito rin ang pag-amin ni Damian Salvador tungkol sa pagmanipula sa 5 billion project, ang paggawa ng mga dummy accounts at ang planong pag-land grab sa lupain ng mga magsasaka sa Batangas para sa sarili niyang bulsa. Pinatugtog ni Liana ang recording. Ang boses ni Damian na naguutos kay Vanessa na pekein ang pirma ni Liana ay umalingaw-ngaw sa buong boardroom. Ang bawat salita ay parang isang pako na ibinabaon sa kredibilidad ni Damian at ng mga taong sumuporta sa kanya.
Sa loob ng maraming taon, ginamit niyo ang pangalan ng tatay ko para magpayaman, sabi ni Liana habang nakatingin sa bawat direktor. Pinanood niyo kaming maghirap sa probinsya habang ang mga pundasyong itinayo niya ang nagpapatayo ng mga gusaling ito. Ngayong araw, tapos na ang pananamantala. Ito ay peking ebidensya, hiyaw pa rin ni Ate Salcedo, pero maging siya ay namumutla na. Tumayo si Rafael. At Salcedo, ang mga pulis ay mayroon ng kopya ng lahat ng ito. Si Vanessa Cruz ay nagbigay na rin ng testimony, akapalit ng mas mababang parusa. Itinuro niya si Damian bilang utak ng lahat kasama ka-attorney sa paggawa ng mga peking loan documents. Pumasok ang dalawang pulis sa loob ng boardroom at agad na pinusasan si Ati Salcedo. Ang katahimikan ay bumalik, pero sa pagkakataong ito, ang lahat ng mata ay nasa kay Liana ng may paghanga at takot. Mga kasama sa board, sabi ni Rafael habang nakatingin kay Liana ng may pagmamalaki. Bilang CEO, inirerekomenda ko ang agarang pagkilala kay Liana Mercado bilang controlling shareholder ng kumpanyang ito. At igit sa lahat, ang paglilinis sa kanyang pangalan sa lahat ng media outlets. Isa-isang nagtaas ng kamay ang mga board members, walang tumutol. Ang justice na hinahanap ni Liana ay hindi na lang isang pangarap. Ito ay isa ng katotohanan. Pagkatapos ng meeting, lumabas si Liana sa balcony ng boardroom, tanaw ang buong Makati. Maya-maya ay lumapit si Rafael. Ano nang plano mo, Chairwoman? Biro ni Rafael. Tumingin si Liana sa malayo. Gusto akong bumalik sa Batangas. Gusto akong ayusin ang mga lupain dun, hindi para gawing mall o kondo, kundi para ibalik sa mga magsasaka. At ang kumpanyang ito, gusto kong itayo itong muli sa paraang ipagmamalaki ng tatay ko. Handa akong tumulong, sabi ni Rafael. Kung tatanggapin mo pa ako, ngumiti si Liana. Sa unang pagkakataon ang meeting yon ay abot hanggang sa kanyang mga mata. Sa ngayon, Rafael, sapat na ang napatunayan mo. Pero ang tiwala, parang gusali rin yan. Kailangan nating simulan sa matibay na pundasyon. Sa kabilang panig ng lunsod sa loob ng isang madilim na selda, nakaupo si Damian. Wala na ang kanyang mamahaling suit, wala na ang kanyang kapangyarihan. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng bakal na rehas. Nalaman niya ang balita mula sa telebisyon, si Liana Mercado, ang bagong mukha ng tagumpay. Ang karma ay hindi laging mabilis, pero kapag dumating ito, sigurado itong naniningil. Si Liana naman ay kinuha ang kanyang phone at tinawagan ang kanyang ina. Nay, tapos na po, uuwi na po ako. At sa pagkakataong ito, wala na tayong kailangang katakutan. Ang hangin sa Batangas ay amoy tuyong dahon at sariwang lupa, isang amoy na kailanman ay hindi matatagpuan sa pagitan ng matatayog na gusali ng Makati. Para kay Liana, ito ang amoy ng kalayaan. Nakatayo siya sa gitna ng kanilang malawak na bakuran, suot ang isang simpleng t-shirt at tsinelas. Wala na ang bigat ng kanyang blazer, at wala na rin ang bigat ng mga paratang na muntik nang sumira sa kanyang buhay. Liana, anak, halika na, at mainit ang barako. Tawag ni Nanay LV mula sa kanilang veranda. Ngumiti si Liana at lumakad patungo sa kanyang ina. Ang kanilang bahay ay sumasailalim na sa pagkukumpuni, pero pinanatili ni Liana ang lumang pundasyon nito. Sa ibabaw ng lamesa nakapatong ang isang dokumento o nagpapatunay na ang lupang ito at ang lahat ng lupang kinuha ni Damien sa paligid ay naibalik na sa orihinal na mga may-ari. Na hindi ko akalain na makakabalik tayo sa ganitong katahimikan, sabi ni Liana habang humihigop ng mainit na kape. Dahil hindi ka sumuko, anak, sagot ni LV. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Sinasabi ko sa iyo, ang danggal ay hindi nasusukat sa ginto o sa titulo sa trabaho. Nasusukat ito sa kung gaano ka katatag tumayo kapag ang lahat ay pilit kang ibinabagsak. Isang pamilyar na tunog ng sasakyan ang huminto sa kanilang gate. Hindi ito ang itim na SUV na puno ng mga bodyguard, kundi isang simpleng pickup truck. Bumaba si Rafael nakasuot ng maong at puting sando, malayo sa imahe ng isang CEO na nakilala ni Liana noon. Magandang hapon po, Aling LV. Liana, bati ni Rafael, may dalang isang basket ng mga prutas. O Sir Rafael, tuloy po kayo? Masayang bati ni LV bago ito pumasok sa loob para kumuha ng isa pang baso.
Naupo si Rafael sa tapat ni Liana. Masigla na ang kanyang hitsura, bagamat may maliliit na peklat pa rin sa kanyang braso mula sa sunog sa Makati. Balita ko tinanggihan mo ang alok ng board na maging bagong CEO? Simula ni Rafael. Sayang, you were the most qualified person to lead Mercadoong back to its glory. Umiling si Liana ng mayniti. Rafael, ang pangarap ko noon ay maging matagumpay sa Makati dahil akala ko doon lang ako makakakuha ng respeto. Pero natutunan ko na ang tunay na tagumpay ay ang pagkakaroon ng kapayapaan ng isip. Mas kailangan ako rito. Nagtayo ako ng sarili kong consultancy firm dito sa Batangas, tutulungan ko ang mga magsasaka at mga maliliit na negosyante na protektahan ang kanilang mga ari-arian laban sa mga mapanirang proyekto. I expected that, tawa ni Rafael. You were always a fighter for the underdog. Kaya nga ako nandito. Nag-resign na rin ako bilang CEO. Nanlaki ang mga mata ni Liana. Ano, bakit ang kumpanya ay sa inyo, Rafael? Hindi, Liana. Ang kumpanya ay sa atin. Pero sa ngayon, mas kailangan nitong tumayo nang wala ang pangalang Ong o Salvador muna. I appointed a professional manager. I want to start over, Liana. Gusto kong bumalik sa pagiging engineer yung talagang nagtatayo ng mga bahay. Hindi lang nagmamanage ng mga numero. At kung papayagan mo, gusto kong mag-apply bilang partner sa bago mong firm. Saglit na natahimik si Liana. Tumingin siya sa malayo kung saan ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel sa buonder kabukiran. Partner ha? Biro ni Liana. Mahigpit ang bidding process ko, Rafael. Marami kang kailangang patunayan. Handa akong maghintay. Seryosong sagot ni Rafael habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa kamay ni Liana sa ibabaw ng lamesa. Kahit gaano katagal. Dahil na yun ko lang nahanap ang pundasyong hindi kayang buwagin ng kahit anong bagyo. Hinayaan ni Liana na magtagpo ang kanilang mga daliri. Hindi ito ang mabilis at marahas na tibok ng puso na nararamdaman niya sa Makati dahil sa kaba. Ito ay isang mahinahon at siguradong damdamin. Bumaba silang dalawa kasama si Nanay Evie patungo sa dulo ng kanilang lupain sa tapat ng malaking puno ng mangga kung saan nakalibing ang ilang alaala ng kanyang tatay. Doon tiningnan ni Liana ang kanyang paligid. Wala na ang private property signs. Wala na ang mga gwardyang may baril. Ang tanging nandoon ay ang mga kapitbahay na kumakaway sa kanya, ang mga batang naglalaro, at ang lupang ngayon ay tunay na kanya na. Napatunayan ni Liana na ang danggal ng isang babae ay hindi nakadepende sa kung gaano kataas ang gusaling kanyang inaakyat. Ito ay nakasalalay sa kung gaano kalalim ang kanyang mga ugat at kung gaano siya kahandang protektahan ang mga taong nagpapatibay sa kanya. Ang serya ng pagkakanulolihim at pait ay natapos na. Ang natitira na lang ay ang bagong umaga kung saan ang katotohanan ay hindi na kailangang isigaw dahil ito ay nakaukit na sa bawat haligi ng kanyang bagong simula. Salamat, tatay, bulong ni Liana sa hangin. Ligtas na kami. Sa gitna ng dapit hapon, ang dating magnanakaw sa mata ng Makati ay tumayo ng may taas no ang tunay na reyna ng kanyang sariling tadhana.